No, that's very basic, no? Si Senator Tito Soto knows it very well, no? Kasi veterano na siya. But we just have to look at the Constitution, no? Para malaman just the words, no? The words of the Constitution, specifically para maging malinaw sa mga nakikinig sa atin, Section 3, Article 11, no? Na pag dumating sa Senado, yung articles of impeachment, ang gagawin nila, isa lang, no, is to conduct trial. No? Walang ibang gagawin ang Senado ayon sa ating saligang batas, kung hindi to proceed trial forthwith, no, immediately without delay. So yung mga ganong mga actions like yung mag-file ng motion to dismiss o yung pag-remand ng articles sa House, these are actions that are not found or do not find any justification or sanction in the Constitution. Attorney, yung sinasabi mong remand, no? Kasi kanina napanood ko si Attorney Romy Macalintal. Ang sabi niya kasi, itong summons ay pinadala bago ni-remand ang articles of impeachment. So meron tayong parang anong sasagutin niya dahil ni-remand nyo na nga. So anong sasagutin niya? What if may baguhin yung yung prosecution or yung House of Representatives? So sasagot na naman ako, may ganito bang issue na pwedeng sabihin ni VP Sara na anong sasagutin ko? So wala akong sasagutin dahil binalik nyo na nga yung articles of impeachment. Magandang tanong yun, no? Kasi ako rin, yun ang unang reaction ko actually, no, na paano yun. But upon further reading, yung remanding naman pala is all about just humihingi lang yung Senado ng parang certification, no? Wala naman, well, at least sa pagkabasa ko, wala namang utos na baguhin or dagdagan o bawasan yung articles of impeachment. So, basically, kung ano yung naipasa sa Senado at ito yung kasama doon, yung attached doon sa summons, yun pa rin yung sasagutin ni Vice President Sara Duterte, no? So, nagkaroon lang ng parang drama ng kaunti doon sa, hindi kaunti, ng maraming drama doon sa pag-remand kasi parang lumalabas kasi parang may utos, no, na review nyo yung articles. Pero kasi ang order is just to issue the certification na dumaan nga ito dun sa tamang proseso at ito ay constitutional. So, ang sagot ko sa tanong mo is, ang sasagutin ni Vice President Sara Duterte is still the articles of impeachment na napadala ng House noong February. Kailangan pa rin yan sagutin. Attorney, kanina po nabanggit ninyo na wala naman sa batas yung remand o yung pagsasauli ng articles of impeachment sa Kongreso. If that's the case, ano yung nakikita natin na pagkakamali, kung meron man, netong mga tumatayong senator judges, ano yung pwedeng liability at pwede ba silang papanagutin kung totoong nagkaroon sila ng violation sa ating batas? Alam mo, yan yung masakit dito, no? Kasi kitang-kita natin na yung mga senador, yung may mga ginawa na hindi kasama sa saligang batas, these are all, I should say, unconstitutional acts, no? Ang problema natin dito is wala namang, ang maaari lang na magpataw ng kahit anong uring parusa sa kanila is yung Ethics Committee ng Senate, no? Sila rin yun eh. So, parang walang saysay, hindi ba? So, ang sagot ko sa iyo is ultimately, ang pwede lang magpataw ng parusa sa kanila sa kanilang ginawa na hindi pagsunod sa ating saligang batas ay yung mga botante. Yung may follow-up. Pero sa susunod pa na eleksyon, medyo matagal-tagal yan. Diba? Pero ito pa nga ang isa nating concern, attorney. Kasi di ba sinasabi natin na tatayo nga sila na senator judges,
Pero gusto ko lang ipunto yung binigyang diin ng ilang mga kongresista na paano yan, lantaran na yung pagpapakita nila na sila ay supporter ni VP Sara. So, as senator judges, paano sila magiging effective kung hayagan na rin nilang sinasabi na hindi kampe ko dito? Well, they will not be effective anymore, no? Yun ang reality diyan kasi sa simulat sa pool, sinabi na nila kung anong i-render nilang judgment, acquittal na agad So, wala pa nga tayong trial wala pa nga presentation of evidence, wala pang hindi pa napipresenta yung ebidensya ng defense. Sinabi na nila kung ano yung iboboto nila, di ba? So, kaya yung pinakita nila is isang malaking dagok no sa konstitusyon natin. Kasi umaasa yung konstitusyon natin na yung mga senator judges kapag binigay na sa kanila yung responsibilidad bilang mga senator judges, even before they take an oath no as senator judges, ang kanilang pananaig sa kanilang isip is yung public interest, which is neutrality, impartiality, fairness. So dapat hindi sila nagko-comment, hindi sila nagsasabi kung ano yung iniisip nila, knowing fully well na tatayo silang mga senator judges. Yan yung inaasahan ng ating saligang batas sa mga senador. So, attorney, kung sa ngayon ay mukhang walang impartiality, walang neutrality, kung mukhang ganun ngayon, ibig sabihin ba hindi magkakaroon ng fair trial? Yes, ultimately, ganun, kahit na magkaroon ng presentation of evidence na maayos, ilatag ng prosecution na ito nga yung mga ebidensya na nagpapatunay sa kanilang mga indictments, pati yung defense, magpepresenta ng ebidensya, yung mga senator judges na boboto ng acquittal, na alam na natin ngayon pa lang, they effectively undermined the entire process. Kasi ngayon pa lang, sinabi na nila kung ano yung gagawin nila. Right? So parang, paano ngayon naging fair yung trial na yon? Paano naging due process yung lumabas doon kung sa simula pa lang, hindi pa nga nagsisimula, ay alam mo na yung katapusan. Hindi ganyan yung inaasahan ng ating saligang batas. No? That is not the design of the Constitution. So, yung mga senador na yon, yung mga nagsasabi na kung ano yung desisyon nila, lumalabag sila sa ating saligang batas, essentially. So kung may paglabag po pala sa saligang batas, etong mga senador na hayagang nagpapakita na ng desisyon nila, wala pa man yung paglalatag ng ebidensya, ano yung pinakamabuting hakbang o na pwedeng gawin para ma-preserve yung integridad ng proseso? Ang hirap na tanong yan, kasi right now, maganda sana kung meron yung Senado, merong firm leadership, like the likes of Senator Nene Pimentel nung panahon ng impeachment ni President Estrada, But otherwise, wala tayong magagawa kasi ang nananaig talaga ngayon sa Senado is partisanship, partisan politics, kasi ang lumalabas ngayon is kampi-kampihan na. Right? Yung mga kakampi ni Vice President Sara Duterte, who is the impeached office official in this case, sinasabi na nila that they will vote for her or in her favor. So how else can you make sure na yung trial is still fair, is still impartial? So ang hirap sagutin nung tanong mo Opo. Pwede po bang pakilagyan po ng konteksto yung sinasabi nyo, attorney, na strong leadership? Ano po ba yung inaasahan ninyo sa isang strong leader ng Senado? Well, una-una, nung simulat sa pool pa lang, nirendahan na niya yung mga kasamahan niya na wag na kayo magsalita. Kasi Pebrero pa lang, Enero pa lang, alam na natin na dito tayo papunta
So, dapat noon pa lang yung Senate President pinulong na niya yung mga senador at sinabi na sa kanila na ito dapat ang gawin ninyo. Tumahimik na lang kayo, wag na kayong magsalita. So that when this time will come, or when this time comes, mapipreserve yung integrity ng process. But that didn't happen nung Enero at Pebrero no? Pinayagan ng current leadership ng Senado na magsabi-sabi yung mga kasamahan niya nung mga ganong klaseng mga favoritism, no? Na meron na pala silang desisyon kahit hindi pa tapos yung proseso. Attorney, balikan ko lang yung nangyari sa Senado, no, nung nag-convene sila ito ng impeachment court na hiningi nila sa prosecution o sa House of Representatives, no, yung una, yung certification nga na napag-usapan natin na walang paglabag dun sa pag-file ng articles of impeachment, and yung pangalawa na mag-file ng resolution to the 20th Congress na yes, interested na ipagpatuloy pa rin ito. Ang tanong nga po ng karamihan, wala pa nga po yung 20th Congress. So, paano mag-comply po? Parang by design, hindi ka makakapag-comply dito sa hiningi na ito. So, how should this move forward? Well, sa totoo lang, for all intents and purposes, the trial is now moving actually, no? Kasi nag-issue na ng summons, natanggap na yung summons ng impeached official, and meron na silang sagot, no? Meron na silang time to answer. Oh. So, essentially, umaandar na. Oh, okay, yung umaandar. Pero trial. that said po, what if na nga po, what if sabihin ng 20th Congress, ayaw na nila ituloy yung impeachment? That is, yun yung dito tayo papasok ngayon sa isang masalimuot na sitwasyon because yung ating saligang batas is silent on that particular matter. No? Hindi sinasabi ng ating konstitusyon ano ang gagawin o anong utos kapag nag-conclude na kung isang kongreso na hindi pa natatapos yung trial. Sisimulan ba, matitigil na ba ito automatically? Or will it continue in the next Congress? So that's a legitimate constitutional issue, no? That can only be decided for now by the Senate themselves, no? The senator themselves. So pwede silang makinig doon sa mga opinion ng constitutional drafters natin like sila Attorney Monsod, sila Justice Ascuna, Attorney Sarmiento, na sinasabi na kailangan mag-continue. 'Di ba? Ang sinasabi ng mga constitutional drafters natin na kahit na matapos na yung 19th Congress, dahil nagsimula na nga yung trial process, this has to continue or this has to be continued in the 20th Congress. So yan yung prevailing view ng ating mga constitutional drafters which I subscribe to. Ganon din yung aking opinion na matutuloy ito dahil nagsimula na serve na yung summons, may time na to answer yung impeach official, yung susunod na Senado sa 20th Congress, they will continue the impeachment trial. Nako, masalimuot. Napagod ako doon. Kasi, sorry, medyo para tayo nagre-recitation sa classroom, no? But yung issue na yun, that is a legitimate constitutional issue, no? Yes, So, yes. at the first instance, yung mga senators natin ang magde-decide kung ano yung resolution nila doon, kung i-continue o hindi. But either way, I would surmise na aakyat ito sa Korte Suprema para sila naman yung magbibigay ng final determination kung ano nga ba ang dapat gawin within the context of our Constitution. And once na nagdesisyon ng Korte Suprema, yun na yun. Hindi pwedeng tanggihan ng
ng Senate as impeachment court kung ano man yung naging decision nila kahit na sabihin natin na political process ito, attorney. That's correct, no? Kasi as I said, the issue na yung pinag-uusapan natin is a constitutional issue. So, hindi ito political issue, no? Yung pinag-uusapan natin, yung magta-transfer ba o magki-carry over ba, that is a constitutional issue that the Supreme Court has the final say kung ano nga ba yung resolution yan. Okay. Nako, attorney, parang interesado rin kami, syempre, no, kung ano yung kakahinat na nito sa 20th Congress. But for now, maraming salamat po sa inyo, Attorney Michael Yosinco, Ateneo Policy Center Senior Research Fellow, para po sa pagbabahagi po ninyo ng inyong kaalaman dito sa amin sa STL.